makita yung ating lugar sa Pilipinas. Gusto niyo ba yun? Okay, yung siguro, iba niya sasabihin, interpret ko lang para sa mga maliliit nating kaklase. Kasi yung mabilis sila magkakaroon. Magandang umaga, tayong lahat. My name is Charles Jones. Because I am Jones, I am Bato. Because I am Atanda, I am Lolo. Batochi, Lolo Bato. Would you like to say good morning, Lolo Bato? Good morning, Lolo Bato! Thank you. I'm happy to be at your school today. Ako'y masaya na nakapunta sa inyong paaralan ngayong umaga. The principal has given me 10 minutes to talk to you, so I want to talk about something very important. Likely lamang ang pinagkaloob sa akin ng inyong mga guro, lalo na sa principal, 10 minuto lamang, kaya hiramin ko ang maikling panahon na ito sa inyo. When I was a student in elementary school, I made a decision that changed all of my life. Nung ako'y maliit din, katulad nyo, nag-aaral sa isang elementarya, mayroon akong isang mahalagang desisyon sa ginawa sa buhay ko at nabago ang buhay ko. And this decision is the most important decision I ever made in my life. Ito yung pinakamahalagang desisyon na nagawa ko sa buhay ko. The decision that I made was to ask Jesus Christ to come into my heart. Na aking hiniling ang Panginoon na aking maging tagapagligtas at kaibigan ng buhay ko. And when Jesus came into my heart, He changed all of my life. Kung siya nga ay pumasok sa aking buhay, nabago ang lahat sa buhay ko. I want to tell you students and teachers that you are very important to God. Kaya ito ang nais kong sabihin sa inyo, mga kaibigan kong estudyante at guro, na mahalaga ang Panginoon sa buhay nating lahat. God created each one of you and made you very special. Kasi siyang lumikha sa atin at espesyal tayo sa Kanya. And God loves you very much. Mahal na mahal tayo ng Diyos. He loves you so much, He wants to have a close personal relationship with you. Pinakamalaga pa, nais niya tayong mailapit sa Kanya sa pamagitan ng isang magandang relasyon sa Kanya. He loves you so much, He wants you to become His child. Gusto niya tayong maging anak. At mahal niya tayong lahat. He loves you so much, He wants you to live with Him in heaven. Gusto niya makasama kayo sa Kanyang inihanda doon sa langit. But there is a problem. Ngunit may problema tayong lahat. The problem is all of us have sinned against God. Tayong lahat ay nagkasala sa Diyos na ito. Sin is anything we do that displeases God or disobeys At God. kasalanan ay tulad ng mga bagay na naghahadlang sa atin para atin siyang pasayahin o luwalhatiin sa buhay natin. If we tell a lie, Pag nagsisinungaling, if we cheat on an examination at school, pag nangungupya daw, if we're mean to our friends or our brothers, yung mga nang-aaway, ang tawag doon ay kasalanan. even if we have evil thoughts about another person, Maski pa nag-isip tayo ng masama sa kapwa natin, that is a sin against God. kasalanan ang tawag doon sa Diyos. And the problem is our sin separates us from God. Alam niyo, kasalanan, humiwalay sa atin sa Diyos. Because of our sin, we can't have that relationship with God. Kaya yan ang pumutol ng relasyon natin sa Panginoon. And because of our sin, we can't go to heaven to be with Kaya God. hindi tayo makarating sa langit ng kasalanan. But God loves us so much Ngunit, mahal tayo ng Diyos. that He sent His Son Jesus into the world to forgive us of our sin. At pinadala niya ang kanyang anak sa sanglibutan na ito para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Now, Jesus is the perfect Son of God, Siya yung perfecto na anak ng Diyos. and He never sinned. Wala siyang kasalanan. He never told a lie. Hindi siya nagsinungaling. He never stole anything. Wala siyang ninakaw kahit ano. He never even had an evil thought about Wala another siyang person. iniisip na masama kahit kanino man. Everything Jesus did was good and right and perfect. Ang lahat na kanyang inisip ay tama at mabuti para sa lahat. But the only way Jesus can forgive your sins and my sin Ngunit ang tanging paraan lamang para patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan is to pay the penalty for our sin. ay bayaran niya yung kasalanan natin. And God says the penalty for sin is death. At ang sabi ng Diyos, ang bayad nito ay kamatayan. Because I have sinned, I must die. Kaya ako dahil makasalanan, And ako'y because, mamamatay. and because you have sinned, you too must die. Kayo din ay mamamatay. And when we die with our sin, we're separated from God forever. Kaya tayo lahat ay walay sa Diyos. But God loves us and wants us to come to heaven. to be Ngunit with mahal Him. tayo ng Diyos at nais siyang makarating tayo dun sa kanyang inihandang kaharian. So even though Jesus never sinned, Kaya kahit si Jesus walang kasalanan, He did not deserve to die. hindi siya dapat mamatay. Jesus was willing to die. Siya ay namatay para sa atin. Men took Jesus and hanged Him on a cross. Diba? Kinuha siya ng mga tao at pinako siya sa And on that cross, Jesus died. at doon siya namatay.
Now, he was not dying for his own sin, Hindi siya namatay para sa kanyang sarili o sa kanyang kasalanan. but when Jesus was on that cross, Nung siya ay nasa cross, it's like he took all of your sins, kinuha niya ang ating mga and kasalanan, all of your sins, ang inyong mga kasalanan, and all of my sins ang upon aking himself. kasalanan at lahat ng aking kasalanan. There he died to pay the penalty for our Kasi sins. doon siya namatay para bayaran ang ating mga And kasalanan. because he died for our sins, he has the power to forgive our At sins. dahil namatay siya sa ating mga kasalanan, mayroon siyang kapangyarihan para patawarin tayo sa ating mga But kasalanan. Jesus did not stay dead. Kaya hindi siya nanatiling patay. If Jesus were still dead, he could not help us. Sapagkat po siya nanatiling patay, hindi niya tayo kayang tulungan. But 3 days after he died, Jesus rose again. Ngunit sa pangatlong araw, siya ay nabuhay muli. Because Jesus has conquered death, he has eternal life. Sapagkat tinalo niya ang kamatayan, nais siya magbigay sa atin ngayon ng buhay. And he has the power to give you and me eternal life. Kaya niya magbigay, o may kapangyarihan siya na magbigay ng buhay na walang hanggan sa iyo at sa atin. And eternal life is a free gift from At God. ang buhay na walang hanggan na ito ay libre, walang bayad. The Bible says if we believe on him in our hearts, At sabi ng Biblia, kung atin siyang kilalanin o sampalatayanan sa ating buong puso, and we call upon him with our mouth, tatawag tayo sa Kanya sa pamagitan ng pakikipagsalita natin sa Kanya, that we can be saved from our sins. yan ang paraan para tayo magkaroon ng kaugnayan, umaligtas sa ating mga kasalanan. One day Jesus was talking to a woman beside a well. Isang araw, si Jesus nakipag-usap sa isang babae sa isang balon. And he said to this woman, At sabi niya sa isang babae, if you knew who I am and the gifts I have, kung alam mo, kilala mo ako kung sino ako at anong regalo ko sa iyo, you would ask me and I would give you eternal life. sabihin mo lang at ibibigay ko ang buhay na walang hanggan sa And the iyo. woman said, sir, give me this gift. Kaya sabi ng babae, Sir, bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. And that day Jesus gave her eternal life. Nung araw din na yun, nabigyan ang babae ng buhay na walang Today hanggan. Jesus wants to give you the gift of Sa eternal ganung life. paraan, gusto din ng Panginoon, tayong lahat, mayroong buhay na walang hanggan sa araw na ito. Would you like to ask Jesus right Gusto now niyo for ba that yun? gift? Ha? You can do that right now. Gusto niyo makipag-usap kayo sa Diyos? You can pray to Jesus. Gusto mo, kausapin natin siya patungkol sa ating buhay? My friends will help you pray. Gusto mong manalangin tayo ngayon? Okay, ganito ang gagawin natin. Ako na lang magsasalita, pero ito ang pinaka magandang parte ng buhay natin ngayon. At sabi natin sa isa, ito yung pinaka magandang desisyon sa buhay natin. Kilalanin natin ang Panginoon. Atin siya kausapin. Sabi natin na kailangan natin siya. Iligtas niya tayo. Gusto niyo ba yung sundin ang panalangin na gano'n? Sige, pumunta tayo lahat. Dito tayo para magpag-usap. Ang panalangin ay makikipag-usap sa Diyos. No? So manalangin tayo na. Sundin niyo ang panalangin na ito. At ganito yung panalangin. Panginoong Jesus, kailangan kita. Sa umagang ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Gawin mo ako na isang tao na sumusunod sa iyong kalooban. Tulungan mo ako na mamuhay sa nais mo sa buhay ko na ito. Salamat din sa pangako ninyo na buhay na walang hanggan doon sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, that's that. Did you